Good morning mga kababayan. Today is Monday, September 15 mga kababayan. Alas 3 ng madaling araw mga kababayan. So ito, ngayon lang tayo nakipag-usap ulit. Ngayon lang tayo ulit nakipagkwentuhan mga kababayan. Kakagaling ko lang ng sakit. After ng sakit, nakagat pa ako ng aso sa bahay. Ay, naku naman, oo. Talaga naman. Pag-usapan po natin mga kababayan, itong kuro-kuro na naman sa Senado. Mga kababayan, may balak na naman itong mga Duterte Black na palitan daw si Tito Sen sa bilang pagkapangulo ng Senado mga kababayan. Sa aking opinion mga kababayan, itong mga Duterte Black ay nagsimula ito ng gugulo na talaga sa Senado maging sa Kongreso mga kababayan. Hindi na sila naglilingkod sa taong bayan, hindi na sila naglilingkod sa konstitusyon ng Pilipinas. Iisa lang ang kanilang motibo mga kababayan, to defend the Duterte sa kanilang mga nagawang kamalian, nagawang kabalastugan sa bayan natin mga kababayan. Yan ang main reason nila mga kababayan, na gusto nilang alisin si Tito Sen na naman kuno sa Senate President to protect their poon mga kababayan. Kaya nakakalungkot at nakakainis at nakakadismaya itong mga senador na mga Duterte Black na gusto nila ipapalit itong si Cayetano na wala namang ginawa ng panahon ni Duterte nang siya ay naging DFA Secretary. Nang siya ay naging DFA Secretary, ang dami mga Chinese national na naging Pilipino nang dahil sa kanila mga kababayan, mga illegal entries pero naging Filipino citizen mga kababayan. Kaya itong mga Duterte mga kababayan, mga Duterte Black senators at mga congressman ay hindi talaga sila naglilingkod sa taong bayan. Sumasabay na lang sila dito sa issue ng flood control na isiniwalat ng ating mahal na Pangulo na si PBBM mga kababayan. Kasi gusto nilang pagtakpan lahat ang ginawa ng kanilang poon, na mabuti si Duterte, na mabait si Duterte. Pero ang kabaliktaran mga kababayan ay berdogo at drogista mga kababayan. At dito naman tayo sa kabilang side kay Tito Sen. Si Tito Sen ay naging senator mula pa ng 90s mga kababayan. So sa experience, sa expertise ay may nalalaman naman si Tito Sen bilang isang senador sa ating bayan mga kababayan. At si Tito Sen, sa aking opinion, sa aking pag-aanalisa mga kababayan, hindi naman tayo journalism graduate, hindi naman tayo matalino, pero sa nakikita natin sa bayan natin, nang siya ay naging senador, naging mabango ang kanyang pangalan, at siya ay muntik na naging presidente ng bayan natin. Kaso lang siniraan siya ng siniraan, diba mga kababayan? Tapos naging Senate President siya sa Senado, diba mga kababayan? Nang panahon niya, wala namang ganyang mga kaso na hindi bumaba ang trust rating ng mga senador ng Senate, diba mga kababayan? Ang panahon ni Tito Sen sa Senate na naging Senate President siya. Kasi kisyo daw siya ay isang TV host at ang kanyang kalaban ay isang abogado. Kayo po mga kababayan, mamili po kayo. Doon po ba kayo sa abogado na iisa lang ang sinasabi, na to defend the Dutertes, na kahit ang mali ay gustong kahit mali ay gusto nilang
itama, mga kababayan, di ba? Kaya nakakalungkot itong nakakalungkot itong mga Duterte. Darating ng 1 minuto sa ganap Ayun, ng mga May kababayan, 14 meron na AM, tayong ang pasahero. utang ito ay walang bayad. Pero itong si Tito Sen ay to defend the Constitution for the Filipino people. Sila hindi. They are not defending the Constitution. Doon pa lang sa simula kay Chisi Caldero, forthwith, ginawang 4 na buwan. Halata, di ba, mga kababayan? Tapos itong sa hearing sa Blue Ribbon Committee naman, ito si Marcolita, gusto niyang pa-imbestigahan lang 2022 to 2025. Yeah, paano yung naging 2016, di ba? Downward, di ba? So, napakahalata itong mga Duterte Black. They are not protecting our Constitution. They are protecting Duterte's. Pero ito si Tito Sen, they are protecting our Constitution and for the Filipino people. O siya, sige mga kababayan, dito na lang tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like and share, mga kababayan. And don't forget to subscribe. Bye bye.